May 6 na ospital naman tayo. Totoo po, may 6 na ospital. Pero wala namang gamot. Kulang-kulang ang hospital equipment. Yan po ay kukumplotohin natin. Mukha rin po ng mga sinasabi ng mga malapit na tao sa akin na ako po ay naging artista. Kaya lang yung mga fans ko, mga may edad na rin. Kaya ako nag-aalanghanin pagkasama ko itong vice mayor nyo. Dahil sa dati-dati ako lang tinitignan ng mga tao sa entablado. Ngayon may kalaban na ako. Mas maganda lalaki sa akin. Pero 40 years ago, may hirapan siya sa akin. Pwede nga ano litrato? Ayan o, di ba? Hindi ba? May laban, ano? May laban. Akala niya. Hindi ba may laban yan? Alam mo, Vice Mayor, weather lang yan. Ayon sa lahat ng pag-aaral, dito sa Maynila, ang pinakamaraming mahirap, dito sa Maynila, ang pinakamaraming walang trabaho. Walang pwedeng magkaroon ng demolisyon kung walang relocation. Yan pong mangyayari. Lalong hindi ako makakatulog niya sa tuwa. Ang sarap pakinggan na ako'y welcome dito. Salamat ulit. Lalo po kung hindi makapagsalita niya sa tuwa. Gusto ko ipaabot sa inyo na ako'y tunay na Manileño. Dito po ako pinanganak sa Tondo. Pakikita ko po yung birth certificate ko sa inyo. Yung anong gumiba niyan hanggang ngayon hindi mapakita yung birth certificate. Ayun o, birth certificate ko. Born in Manugit Maternity Hospital, Tondo, Manila. Date, April 19, at saka na yun. Mabubuking. Yung hindi ko po nagawa nung ako'y Pangulo dahil ako'y inalis nila, dito ko po sa lungsod ng Maynila gagawin lahat ng aking magagawa. Kaya po, ang masasabi ko po, bigyan niyo naman ako ng pagkakataon nakasukli ng utang na loob sa inyo. Sapagkat ang masasabi ko po, mamamatay, mabubuhay si Erap, hindi makakabayad ng utang na loob sa mahihirap. Hindi ko matiis na makita itong lungsod ng aking sinilangan ay unti-unting lumulubog. Hindi lang kumbaha, lumulubog pati sa utang. Hindi ko po matitiis na hindi man lang wala po kong gagawin na nakita kong pahirap ng pahirap ang aking mga kababayan dito. Kayo po ba bilang magulang, manonood na lang ba kayo sa pagbaksak nitong lungsod na ito? Ito ba ang klaseng lungsod na ito, pamamana nyo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo? Nakikita nyo, lumabas lang kayo ng lungsod ng Maynila. Pumunta kayo dyan sa Makati, pumunta kayo sa Mandaluyong, pumunta kayo sa Pasig, pumunta kayo sa Quezon City, pumunta kayo sa Marikina. Huwag na kayo lumayo, pumunta kayo dyan sa San Juan. Nakikita nyo malaking diferensya. At ito lang lungsod na ito. Sa buong Metro Manila, ito lang ang may baon sa utang. Bakit po nagkakaganon? Yan po hindi ko matitiis na mangyari. Ayoko pong mawala dito sa mundong ito na wala akong ginawa tulong o wala man akong ginawang paraan para masalba itong ating lungsod ng Maynila. Ako po bilang inyong alkalde ni isang kusing, hindi po ako tatanggap ng sweldo at yan pong sweldo ko, ibibigay ko lahat para sa senior citizen.
Ano ba ito? Para kayong parang nakakulong kayo dyan. Ha? Ang pangit. Yan po, minamahal ko bayan. Madali yan. Yan po, unang-unang gigibayin natin at pabalik natin yung plaza. Totoo po yan. So, ito, hindi ko po pinapangako, gagawin ko. Sa unang araw na pag-upo ko, yan po gigibayin ko. Kukuha tayo ng magaling na arkitekto para gagawin natin magandang plaza itong lugar na ito. Yan po ay tagaan nyo sa bato. Gagawin po natin yan. Siguro, mga minamahal ko babayan, kung ako may kasalanan, nung ako inalok 2 beses, nung unang alok pa lang, kung ako may kasalanan, tinanggap ko na, umalis na ako. Dahil wala po akong kasalanan, minanayos ko pang harapin lahat ng mga akusasyon nila sa akin. Ngunit, ang masakit po noon ay sila pumili ng mga justices na magkukumbik sa akin. Gumawa sila ng special court. Sa buong kasaysayan ng ating hukom, noon lang gumawa sila ng special court para ako i-convict. Nagdesisyon po ako na isasakripisyo ko na ang aking pwesto bilang Pangulo, isang makita kong dumanak ang dugo, sapagkat para sa akin, bawat buhay ay mahalaga. Yung mga ina, hindi na mapakali, hindi na makatulog kung saan uutang. Pagpasok kanila mga anak, kung saan bibili sila ng uniforme para sa kanilang mga anak, libro, sapatos, bag. Yan po mga minamahal kababayan. Siniguro ko po sa inyo, hindi ko pinapangako, gagawin po natin. May budget po yan sa Special Education Fund ng 1,100,000,000. Hindi ko lang malamang itong kasalukuyan administrasyon kung saan ilalagay ang perang yan. Yan po ay tinitiyak ko sa inyo, hindi ko pinapangako. Gagawin po namin na lahat ng mga kabataan na San Juan from grade 1 to grade 6, kahit na 3 hanggang 4,000 bata sa San Juan, bibigyan po natin ng libre uniforme, libre sapatos, libre libro, lahat po yan. Sa pag-upo ko, gagawin po natin lahat yan. Mula nung ako'y naupo bilang inyong Pangulo, 1998, 1999, year 2000, 2 taon at kalahati, ni isang kusing, hindi sila nakapagtaas ng presyo ng kuryente at ng tubig. Sapagkat naniniwala ko, sa wikang English nga, hungry stomach knows no law. Pag gutom na, ang sino mang ama o ina, iba na naiisip. Sa aking karanasan, kung nagawa ko, pasikatin, paularin ang bayan ng San Juan, ngayon ay lungsod na ng San Juan, walang dahilan para hindi ko magawa dito sa lungsod ng Maynila. Nag-artista, sumikat dahil po sa mahihirap. Sinasabi nila ang artista ay pambakya crowd lang. Totoo po yun. Talaga, dahil po sa mahirap, si Erap ay sumikat, naging leading man, naging superstar, naging producer dahil po sa pagtangkilik na mahihirap sa aking mga pelikula. Kaya salamat po sa inyo lahat.